Hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 5 hanggang 11. So mga Aquarius, simulan natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Aquarius sa mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Three of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Wands. In the area of what you need, you have the Five of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, the Nine of Pentacles. Lovely, lovely. In the area of your near future, the Ace of Swords. Woo, napakaganda. In the area of your challenge for the week, the King of Cups. In your fortune, the Judgment card. Yay! Napakaganda. In the area of your divine messages, the Six of Pentacles. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aquarius, thank you po muna sa inyong donation, saka po sa inyong hindi pag-i-skip ng ads. Naku, salamat po. Yan po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Aquarius dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like and nagko-comment. Malaking tulong din po yan. Salamat po. So, in the background in the background of your reading, you have the Ten of Wands. Yes, marami ka nang pinapasan, masakit na, mahirap na, panahon na to para bitawan na yan. Meron ka daw pilit na kinakaya and sinosolo mo lang daw ito. Some of you are really doing it for other people, nagsakripisyo ka, binibigay mo ang sarili mo para sa kanila. To the point na pagod ka na. Sabi nga ni Catherine sa pelikula niya, The House of Us. So parang dun din, sa pelikulang yun, di ba? Lahat kinakaya niya, lahat pinipilit niyang dalhin, pinapasan niya ang lahat for Daniel do sa pelikula. No, parang ikaw, ano ba yung mga pinapasan mo na dapat mo nang ibaba this time? Because panahon to para ikaw naman. Ikaw naman na magkaroon ng kaginhawaan. So you need to figure out this time, Aquarius, ano ba yung mga pinapasan ko na dapat ko nang tigilan para umayos naman yung para sa akin. Okay? So yan yung mga thoughts to ponder para sa inyo this time. Bigyan natin to ng card of the week. Meron kang compassion. Embrace others' differences. Accept your own imperfection. Yes. Pag alam mong hindi mo na kaya, hindi mo na kaya. Maging mabait ka sa sarili mo. Hindi mo kayang hawakan lahat. Hindi mo kayang saluhin ng lahat na para kang superhero. No. Be kind to yourself. And huwag mo laging sakta ng sarili mo sa tuwing kumakapos ka ng standard na dapat mo ibigay. Sometimes, you're also human and you need to accept na hindi ako always ready to be there for other people. I need to be for myself first. Okay? So be kind to yourself and be kind to others. Okay? In your core energy, meron ka pong the Three of Swords. Three of Swords, huwag mo tong katakutan. This is actually a good indication para sa iyo, Aquarius, to move forward. Lagpasan na natin, ibaon na natin sa limot yung mga bagay in the past. Kaya mabigat kaya masakit pa rin, kaya nahihirapan ka pa rin. Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin siya sa puso mo. Itong mapanakit na ito, itong bagay na ito. And you need to let it go. Kailangan mo hilahin na paalis sa puso mo yung mga nakatarak na yan. No? Kailangan ng paghilumin ang sugat. And use your head. Kaya nga mas mataas yung sword kaysa sa heart because sword indicates your mind. So you really need to detach your logic pagdating sa naramdaman. So sabi dito, gawin na natin yung tama. Gawin na natin yung kinakailangan para makalayo na tayo sa pain na ito. And para gumulong na yung bagong taon mo, tong January 5 to 11, no? Bagong isang buong kompletong linggo for the year. So ito yung gawin mong armas para magkaroon ka ng pagbabago. Huwag mo na masyadong idwell pa yung pain. Wala ka na magagawa dun Past na yun So ngayon, i-detach mo na yung sarili mo and live a new and renewed life moving forward. So tanungin kita, Aquarius, i-comment mo to sa baba yung sagot mo. Ano yung mga painful experiences mo in the past na handa mo ng bitawan ngayon
at ready ka ng maging matapang to move forward without this pain. Kasi panahon na para makaahon ka dyan. So comment mo yan sa baba para once and for all mabitawan mo na, because writing down helps you to alleviate the pain, i-detach ang sarili mo, makakatulong yan. Kaya gawin mong journal tong comment section natin. Okay? Clarify natin sa Three of Swords. Oops, tumilapon. Kunin natin. The Ten of Wands. Hirap ka na daw. Super na. Siguro tungkol to sa relasyon, sa kapatid, sa magulang, sa trabaho, kung saan man ang pinanggalingan ng pain na ito. Sabi na yung spirit guides na bitawan na natin. Masyado nang mabigat, masyado nang masakit. I-end na natin ito. I-end mo na yung hardship na yan and let's move on to a safer, lighter, better life. Okay? Congrats po sa inyo lahat. And I'm feeling talaga na patapos na tong hardship na ito. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Four of Wands. You need to focus on celebration, bonding time. Kumain kayo sa labas ng family members mo, ng friends mo, mag-celebrate kayo. Celebrate your freedom from all the pain. Celebrate your survivor era, no? Kasi nalagpasan mo na. So, importante daw dito ay ang mga ugnayan mo. Bond with the family. Ito yung panahon, Aquarius, na mas ma-appreciate mo yung mga taong nandyan. Especially during the time na nasasaktan ka at naghihilom ka. Kapitan mo sila. They will be your moral support. They will be your strength to hold on to. Lalo't nasa transition ka ngayon from pain to a new beginning. Sabi dito, hinihintay ka lang din ng mga taong ito para lumapit ka. Para magkaroon ka talaga ng renewed energy at harapin mo yung pagbabago with a clear frequency. Okay? Nakita ko dito, mas pagtuunan mo doon ng pansin yung mga goals mo ngayon. Okay? Panahon na para mabuhayan ka, asikasuhin mo yung bahay, yung pangarap mo, yung career mo, yung project mo, no? Whatever na milestone na talaga na magpapanumbalik ng sigla mo, asikasuhin mo daw yun. Okay? Good for you. The Four of Wands being clarified by the Ace of Wands. Yes, meron kang dalawang ace here. 1-1. Nasa tamang direction ka daw. Whatever you're trying to do, you're on the right direction. You're on the right path. Kaya, ngayon importante, maging confident ka sa iyong action. Maging confident ka sa gagawin mong bago because it will transform your life. At mas titibay yung pundasyon mo pagdating sa pag-ibig, pagdating sa relasyon, pagdating sa pamilya, no? Basta ikaw nakatutok ka daw sa milestone mo. Yun na lang pagtuunan mo ng pansin more than itong bagay na nakapanakit sa'yo. Because hindi pa daw huli ang lahat. May tutubo bang bagong pag-asa at yun ang tutulayan mo para makapag-celebrate ka na at magkaroon ka na ng matibay na foundation sa future. Okay? Yun ang importante. Kung ano tong new opportunity or new project or new idea, huwag mo daw tong tanggihan, huwag mo i-ignore, gamitin mo siya in your advantage para magpatuloy ka sa goal mo. Okay? Good for you. In the area of what you need, you have the Five of Cups. Sinasabihan ka ng yung spirit guides, Aquarius, move on, move on, move on din tayo. Nanggaling ka sa pain, kalimutan mo na yan. Huwag mo nang balik-balikan pa. Huwag mo nang i-replay pa sa isip mo na sana ganito ginawa ko, sana ganito sinabi ko. Hindi mo na mababalik yan kahit gaano pa ulitin yung pag-iisip sa kung ano dapat ang ginawa mo. It's already done. Tapos na siya eh. So ngayon, umikot ka na and turn your head to these new opportunities na naghihintay para sa'yo. Meron pang bago, meron pang masigit pa dyan. Kaya tantanan mo na yung pag-iyak mo dyan, okay? Learn to move on. Especially kung yan ay trabaho, heartbreak, rejections, disappointments. There are new, better things. And try to see the beauty of things, okay? Napakaganda nito for you. Clarify natin. That Five of Cups being clarified by the Star card. Yes, may pag-asa pa. Star card's all about a renewed faith, renewed hope na talaga namang may darating pang bago. At ngayon parang makikita mo na kung ano talaga yung hinihiling mo. After mong makalimutan kung ano man tong
mga bagay na iniyakan mo at pinanghinayangan mo, may realize mo na, ay, may mas malaki pa pala para sa akin. Pwede pa akong mangarap ulit. Pwede ko pang abutin talaga yung genuine wish or genuine goal na talagang swak for me. And don't dwell na on the past. Sinasayang mo lang to yung oras mo dyan. At magkaroon ka ngayon ng pagkakataon para mag-shine. Panahon na to para bumangon ka, makabawi ka, abutin mo yung bago mong pangarap para magkaroon na ng sense at saysay yung buhay mo moving forward. Okay? Good for you. Isa-isip, isa-buhay mo yan. Kailangan mo yan now. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Nine of Pentacles. Sinasabi dito ng yung Spirit Guides Aquarius, panahon naman para sarili mo ang payamanin mo. Nanggaling ka sa heartbreak, nanggaling ka sa painful experience, and panahon na para i-enjoy mo naman ang buhay mo with the things for yourself. Kumbaga narinig ko dito, ako naman, ako naman, ako naman. It's all about you. Buying things that you want, enriching yourself. For a very long time, nagparaya ka, nagsakripisyo ka. Panahon to para ikaw naman ang isipin mo. Example, kung dati lahat ng sweldo mo, binibigay mo lahat, pero dahil nasaktan ka sa isang bagay, parang bilan mo naman ang sarili mo para maging maligaya ka. To feel valued. To feel na yung pinaghihirapan mo, ay meron ka namang nahihita for yourself. Meron din po sa inyo panahon na para ibangon mo ang sarili mo. Kung naiwanan ka, nabitawan ka, nalugmok ka, you are now actually entering a life kung saan pinapatibay mo yung financial aspect mo. So now you're already on the path of financial freedom, financial independence, financial assurance. Example, natanggal ka sa trabaho. Sabi mo, ay ano ba yan? Napakasakit. Hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung pain kung ano yung nangyari, kung bakit hindi ko naman kasalanan pero bakit ako yung naapektuhan, mga ganyan. So ngayon, you are rebuilding yourself. Sabi mo, ay, siguro nga panahon na para itayo ko na yung candle business ko o magtayo na ako ng bigasan ko. It's all about you putting things for yourself. Kikita ka na, mag-e-enjoy ka pa kasi yung passion mo nandito. So, sabi dito, Aquarius, it's time for you to empower yourself. And ibalik mo sa sarili mo yung sigla, yung saya, at pag-e-enjoy sa mga bagay na pinaghihirapan mo. Okay? Tandaan mo ito para magawa mo siya this time. Okay? Nine of Pentacles being clarified by the Page of Pentacles. Yes, starting of something new. Meron kang aaralin na bagong bagay. Halimbawa, balak mo na magtayo ng sarili mong milk tea shop after mong masaktan sa isang experiences na ito. Sabi mo, ay, papayamanin ko na lang ang sarili ko. Lalaan ko na lang ang oras ko para magkaroon ako ng pansarili kong pagkakaabalahan. And here, sabi mo, ay sige na nga, gawa na ako ng milk tea shop. Example lang to ha. Tapos syempre, aaralin mo siya, buhisiin mo, may pera ka naman dyan nakatabi na ipon, baka gusto mong gamitin, ganyan. Sabi mo, sige, tatayo ako ng milk tea. Tapos inaaral yung paano yung business, saan kukuha ng supplier, mag-franchise ka ba ng coffee shop or pansarili, no? Kung ano yung passion mo, pwede yan. And then, pag inaral mo na, at na-execute mo na, doon magsimulang parang, ay, kaya ko pala to. Ito pala talaga yung para sa akin. Tapos pag kumikita ka na, meron ka ng ipon mo, pansarili, hindi ka naaasa sa ibang tao, you are now very, very independent with your money, with your future, with your work. At ito yung bibigay sa iyo ng kakaibang power and energy to be better, to be a bigger person because meron kang pansarili. Example lang yung milk tea na yun ha. Pero kung ano man yung naging rason ng painful experiences mo, may darating na bago, aralin mo, nagpapayabong sa'yo. Okay? In your near future, eto ka, the Ace of Swords. This is a breakthrough energy. Talagang nakalagpas ka from all the pain, nakalagpas ka from all the suffering, at eto ka, you're winning the battle. Nakataas yung espada mo na parang, yes, I won, yes, nakalagpas ako, yes, buhay pa ako, parang ganyan. So, namnamin mo yung pagkakataon na ito, getting by and finishing the struggle, and you are now actually embracing the clarity. Malinaw na sa'yo eh. After mong damdamin itong mga natapon, after mong iyakan itong mga nasayang, eto ka, sabi mo, ay, bakit ko ba iniyakan yun for many, many times? Ito pala talaga yung para sa akin. Itong bagong life, bagong future, itong pagpapalakas ng iyong pera, pagpapalakas ng iyong finances, talagang inaral mo at naging seryoso ka dito.
It will lead you to a brand new life kung saan doon malinis, maayos, malinaw at talaga namang gamay na gamay mo yung mga bagay-bagay. So good for you, Aquarius. Ace of Swords being clarified by the Two of Swords. Wow. 1 to 2, sinasabihan ka dito talaga na dapat decisive ka. Hindi pwedeng patay-mali siya ka or hindi mo alam ang gagawin. Dapat ikaw ang punong abala sa ginagawa mo sa buhay mo. You need to decide kapag kinakailangan. You need to make a decision. Lalo't higit parang ikaw yung pinaka punong abala or pinaka-responsible sa ginagawa mo. Kaya importante, malinaw sa iyo ang mission, vision ng buhay mo o ng career mo na yan. You know what you want, you know what you need, at secured ka sa mga knowledge na yun para maging madali sa iyo ang pagde-decide. Okay? Good for you. In your challenge, meron po kayong confront fears and wounded healer. Sabi dito, syempre, here with the Three of Swords, talagang sugatan ka pa. Pero ikaw lang daw din ang makapaggamot o makapagpahilom sa sugat mo. So ngayon, take your time to heal those wounds. Pero importante na malaman mo kung ano yung purpose ng pain na ito para ma-rechannel mo siya into something positive, para maging lesson siya sa buhay, para next time, hindi na siya ulit mangyari. Be a healer this time of yourself and magkaroon ka ng reflection para maisip mo kung ano yung mga dapat mo nang iwasan para hindi na siya mag-replay sa buhay natin. Okay? You also have confront your fears. Sabi dito, harapin mo yung mga takot mo. Harapin mo yung mga pilit mong iniiwasan para once and for all, hindi na yan maging obstacle sa'yo moving forward. Okay? In your challenge, meron ko po kayong King of Cups. Sabi dito, ng yung spirit guide, sabi niya, huwag mong hayaan yung emosyon mo ang makasira sa diskarte mong bago. Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng magulong paligid. Always use your head. And huwag ka mapagpatol, okay? Huwag mo hayaan na yung silakbo ng damdamin ay makasira sa healing moments mo. There are a lot of things in your life right now na very, very triggering. Parang pinopoke ka o tinitrigger ka para lang mag-react ka or magalit ka or sumabog ka. Kaya importante ngayon, Aquarius, kalamayin mo ang iyong emosyon. Always find time para mag-relax, mag-yoga, mag-meditate, para kumalma ang isip so that you will know the right action or right words to say or right reaction para hindi masira yung kalmadong mundo mo. Okay? Sinasabi dito na lagi mo daw itanong sa sarili mo na, papatulan ko ba to? Bibig deal ko ba yan? Sasagot ba ako dyan? Always ask yourself first before you make a drastic move. Hindi pwedeng impulsive ka. Yung kikilos ka na lang bigla dahil lang nagalit ka o dahil lang na nalungkot ka. Sometimes, we need to tell ourselves and remind ourselves na ang emosyon na to, temporary lang to. Pero yung isip ko dapat tamang action. Okay? The King of Cups is being clarified by you have the Ten of Cups. Yes, isipin mo na lang daw na baka maapektuhan ng pamilya mo kung sasabog ka na lang bigla-bigla or papadala ka sa iyong emosyon. Always secure your family life, happy family life. Safe sila, okay sila, hindi sila naapektuhan. Learn to find daw this time, Aquarius, yung genuine happiness. So, importante ngayon na mag-bond ka with family, mag-bond ka with your true friends. So, talagang feeling mo at home ka, safe ka, happy ka, go there para manatili yung balanse sa puso mo at hindi ka ma-frustrate ng ganyan. Okay? So, go with people that give you sanctuary, give you peace, give you comfort para ikaw ay kumalma. Okay? In your fortune, meron kang discovering truth, you stand in the light of truth. Kung ano daw ang katotohanan, yun ang panigan mo, yun ang dikitan mo. Kaya kahit solo ka lang dyan, basta alam mong tama ka, go there. You also have follow your bliss, navigating by the stars. Sundin mo daw yung kaligayahan mo. Okay? Don't be apologetic. Kung talagang gusto mo yan, maligaya ka dyan, go push. Deserve mo yan. Okay? In your fortune, yes, kung ano man daw yung katotohanan na malaman mo this time, meron ka daw marirealize eh. Or meron ka daw magigets bigla na parang, okay, gets ko na. Yan pala meaning nun. Ganito pala yun. Kung ano yung mga truth na may realize mo, whether maganda man yan or pangit, okay man yan or painful,
you have to accept the truth para alam mo yung galawan mo moving forward. Example, nalaman mo sa work mo na ito palang si office mate ang nagkichismis sa'yo. Action na natin, kumprontahin natin, sabihin natin kung ano yung mga dapat linawin, and then, kailangan wag iwasan. Because ito yung panahon na itatama natin siya. Kaya nga pinaparealize sa'yo eh. It's because God wants you to correct this. Okay? So, example lang yun ha, yung coworker. Halimbawa din sa negosyo mo, na-realize mo, ay, hindi pala mabenta yung 5 products. Tanggalin ko na yan. So, a-actionan mo siya. Tatanggalin mo, papalitan mo ng talagang mabenta. Parang ganon. So, always wake up. Gumising ka sa mga pinaparealize sa'yo at actionan mo para maitama. Meron sa inyo may kumakatok sa yung opportunity na parang tinatanggihan mo. So ngayon sinasabihan ka ng yung spirit guides na answer the call, accept the opportunity, surrender your control. Huwag mong kontrolin yung mga bagay-bagay, surrender it, and things will go smoothly after that. Okay? The judgment cards being clarified by the 6 of Swords. Yes, makakapag-move forward ka daw once you realize the truth. Makakaabante ka na. Kumbaga parang sabi ng yung spirit guides, eto na lang yung hinihintay mong clarification or bagay na mapanghawakan mo para makapag-move on ka na. Which is good for you. Halimbawa, na-realize mo, ay, sana ako na yung tawagan. Nung biglang tinawagan ka, yun, mag-move forward ka na. O kaya sa isang proyekto, may hinihintay kang tawag o may hinihintay kang clarification at sinabi ng kliyente, ay sorry po, hindi ko nakukunin tong product mo. Ikaw naman, okay, sige, na-realize mo na yung truth, action na natin, mag-move forward na tayo sa next client, parang ganun. So, this realization, this information, or this truth will propel you para makalarga na at hindi ka na ma-stuck dyan. Okay? Good for you. I-claim mo to. I claim the good information will make me move forward and accelerate in my life. Sulat mo sa baba, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong the answers you need are coming. Yung mga tanong sa isip mo, yung mga bagay na hindi mo maintindihan, bakit nawala to, bakit ako nasaktan, bakit di ko to nakuha, the answers will come. And the answers will make you feel calm and collected. Parang makakahinga ka na maluwag sa mga sagot na ito. Okay? You also have your hard work is paying off. Yes, yung mga pagod mo, kayod mo, may maganda daw na bunga yan. Kaya, don't quit and also give your full effort kasi patapos na daw. So, may pinapatunguhan naman. Kaya kung ang hard work mo ngayon ay pag-move on, pag-try ng mga bagong bagay, go push because meron daw mangyayaring maganda because of that. Okay? In your divine messages, meron po kayong the 6 of Pentacles. Sabi dito, ngayon dapat natuto ka na. From all the pain, from all the wasted energy, disappointments, rejections, heartbreak, dapat daw alam mo na kung kanino mo dapat ibigay yung pagmamahal, effort, pera, atensyon na karapat dapat. Kasi importante yung equal give and take. Kung wala ka naman daw nahihita, ay bakit ka nag-e-effort pa dyan? Make sure na binibigay mo sa karapat dapat yung meron ka para patuloy kang umunlad at patuloy kang kumubra ng good outcome. Okay? Huwag kang kumilos ng patalo at huwag mo hahayaan na malamangan ka or maisahan ka ng kung sino man. Always think first. Balansehin mo muna kung kanino ba dapat nilalaan yung kalaan-laan. Okay? Clarify natin. Yun. Nagbukas the 9 of Wands. Yes, para yung pagod mo hindi daw masayang. Para yung effort mo ay hindi mauwi sa wala. You're very dedicated. You're very hardworking. And you give your all. To the point na kahit walang balik ay binibigay mo pa rin. Pero isa tong malaking sign for you, Aquarius, na hindi porket pinagpapaguran mo ay ina-expect mo agad na ibibigay. Kasi maraming mga tao ang hindi ganun. Na ikaw na yung nagbigay, ikaw na yung nagpakapagod, pero siya, wala siyang balak i-reciprocate yon. I know, sabi dito dapat mapagbigay tayo ng walang hinihinging kapalit. Pero hindi dapat ganun eh. Sometimes we give our effort, our love. Dapat meron ka rin nakukuha. Kasi para nawawala ng saysay, nawawala ng sense, kumbaga, no? So ngayon, ilaan mo daw yung hard work mo, yung kayod mo, yung effort mo sa kapakipakinabang. Para lahat ng pinawis mo, lahat ng iniyak mo, lahat ng pinuyat mo ay may magandang kapalit. Okay? Intindihin mo to this time, isa puso mo para makita mo sa buhay mo kung ano ba yung mga distractions at ano yung mga bagay na dapat nang pabayaan para makapag-focus ka na lang sa mahalaga. Okay?
Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dog far away. A distant friend is thinking of you. Wow. Meron daw po kayong kaibigan na iniisip ka ngayon. Kung sino yung naisip mo, bigla siya yon. You also have Cain. Pay attention to your health. Yes, kailangan daw ngayon ay isiping mabuti ang kalusugan, especially mental and physical health. Kailangan na mag-move on at kailangan ng ibalik yung good, positive energy sa life mo. You also have success. Wow, i-claim mo to. Success is mine. Claim siya sa life mo today. Sulat mo sa baba, success is mine. I claim it. You also have stork, news of a birth or a new business opportunity. Wow. Meron ka daw birth para may mga anak sa family. Kaya meron ka ipapanganak na bagong trabaho, negosyo, or karera, or sideline. Good news po para sa inyo ito. Ito na yung simula ng pagkakaabalahan mo moving forward. Ang outcome ni Aquarius for January 5 to 11, number 8, the strength card. So 8 is actually power, strong, and abundance. So sabi dito, kayang-kaya mo daw lagpasan yung mga problema. Here, ito yung problema mo, yung heartbreak mo, yung rejection or disappointment. At heto ka, nalagpasan mo siya, kinaya mo, naging resilient ka, naging palaban ka, you made it to the end, kumbaga. So, ito ka, yakap-yakap mo sa bunganga yung lion at hindi ka kinakagat. Ibig sabihin, your gentle approach, your decisiveness, your resilience ay nakatulong para paamuhin yung problema. At nagawa mo siyang lagpasan, nagawa mo siyang pagtagumpayan. Kaya, heto ka ngayon, sabi na yung spirit guides, magpakatatag ka, magpakatibay ka, lalagpas din ito. And huwag mo daw madaliin ang sarili mo. Be kind to yourself. Talk to yourself gently, kindly, sincerely, with good, positive things. At huwag mo nang bugbugin pa ang sarili mo sa mga mali mong ginawa or hindi mo nagawa. Past na yon, tapos na yon. Ito, panahon to ng pag-rebuild ng energy, pag-rebuild ng iyong kumpiyansa sa sarili at confidence. Babangon ka ulit, makabawi ka pa. Okay? So, sabi dito, kapag kinaya mo, palagpas niyan, okay ka na. Okay? Strength cards being clarified by the Knight of Swords. Susugod tayo, lalaban tayo. Hindi tayo hihinto sa problema. Hindi tayo tatambay sa problema. We are fighting for our life, fighting for a better future, and susugod tayo sa mga bagong goals. Kayang-kaya mo yan, wag mong sukuan. And you are now gaining momentum. Bumibilis na yung andar para sa'yo, kaya mas kumapit ka pa because new life, surprising events is about to come. Okay? So Aquarius, yan po ang inyong January 5 to 11. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius this time. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.